Sabi ng kanya, pag-agyan sa loob ng aming tao, nagkaroon ng panic and bigla ang pagsirit ng kanilang blood pressure at tinamaan sila sa cardiac arrest. Yung ito o walo itong tanghali na ay mga nag-collapse dahil sa hyperventilation na inasikaso ng mga medic and mga first responders ng Kingdom of Jesus Christ Medical Team. Walo po ang nag-collapse but they were revived already. Okay. So, malinaw po yun, hindi matay at hindi naman namatay yung bilang po na ginagawa nyo ngayon. Yung dalawa, ang kinukumpirma nito. Jesus Christ, isa rin ay sentinel dito sa Panta. Pinagsin ngayon kung siya ba ay nadupot o inaresto. So as of the moment na tayo nag-interview sa mga radyo, inisip pa po ito si Lito at may isang siyang kasama na doon sa unang pag-attack o pag-assault ng mga polis sa compound ng Jesus Christ since 5 a.m. o 4 a.m. Kayo po ay malapit din kay Pastor Tuloy. Kailan po ang muling pagkakataon na ninyo po siyang nakausap o nakaunayan sa anumang paraan na gano'n guys at maging kung pwede nyo din siguro matanong kung nandiyo siya sa yun, Maraming po siya sa mga ito. Kailan po kaya yung mismo na-access or nakausap na i-attorney ko yun at kasi po mismo ito po si Pastor Tuloy. Ay, ipapasa mo muna kay attorney ko yun para sa mga mahalagang punto di vista na sa legal no para magandang mga
mamamayan, pati na rin po yung huli niyang ugnay ipagawa. Sa ang part pala ay December 4, bago kami matitingin ni Dr. Badoy sa Kongreso about SMNI investigation. Ang huli kong personal na pagkikipag-usap kay Pastor Kipuloy at kay Ron Litorion ay not know kung mayroon pa silang mga ibang pagkakataon ay unang lawyer-client relationship. No, ito pa siya Ron Litorion, kasama na natin Bombo Dennis at Bombo Victor. Attorney Litorion, makita na po. Attorney, makitanong ko lang po. First advice ko ito mga alas sa pagkakataon kung hindi na po because before the issuance of warrant of arrest, hindi na po kami nagkita. Last kami nagkita nung prior to the issuance of warrant of arrest by the Senate po. But even if we were not able to talk to each other, we were able to talk at length, no? Matagal masyado, and pag-usapan po namin yung mga scenarios po na posibleng mangyari na nangyari ngayon. Kaya po may alam po ako kung ano po isasagot po sa akin, sa mga tanong po sa akin. may mga binabanggit na may mga grupo na bahagi po diretso lang na para sa mga kanya doon na natin sa mga ay coordinated din dahil sa pamanuan po tayo na nakabasa naman sa Davao. O ito sa sarili po sila. Yun ang panawagan ng Kingdom of Jesus Christ as an institution po. Yun ang na-decision na nila. Pero walang definite date po yun kung kailan yun mangyayari. Basta na-declara yun nung nag-press conference po. Ang balak lamang doon ay papunta kay President Marcos na hindi talaga sila sanay sa mga nangyayari po ngayon. Okay, si Bongo Victoria Pino, natin sa kagawin magandang tanghali po kay Victorion. Matanong ko lamang po kung may tanong po kayo sa panagaso kasi ngayon po nasa week na piyaso po ng Siyempre po, wala po kaming gawain. Klaro naman po doon sa the first time that we were able to meet General Torre early this morning, mga 4 o'clock. No? Hinigyan po natin siya ng warrant of arrest. At first, nakala niya nasa likod niya yung legal niya. Wala pala siyang dala-dala siya mismo na warrant of arrest. Tapos nung bumalik yung legal niya, isa lang po ang napakita niya sa akin. Yung against kay Sylvia Simanes ng address pa ay Pasig City. Bakit ko hindi po papasukinan nyo? Maski nga search warrant, ang search warrant nga may requirement of specificity. Ang specific building lang ang pasukin mo, hindi lahat ng buildings. Ang ginawa kasi dito, no? Napilitan kaming pumayag sa kanya kasi binigyan lang niya ako ng 30 minutes, whether will I like it or not daw, papasok daw sila. At nung sinabi natin na meron na kasing certification ng NBI na nagganda, ay nakita ko pa mismo doon sa aming federal at the members of KOJC were trying to revive him pero namatay talaga. Attorney Torion, hindi wala ba sa kumbaga communicated with pastor na pagnanais niya na mapakupa na itong pinuprodusan niya sa makupagin na sa komunidad puro na pamamaraan Unfortunately, wala po, no? Ang sinasabi ko lang po, karapatan niya kung ano ang desisyon niya, gagawin lang po natin. At sa amin lang naman dito ay meron pa siyang mga karapatan under the law. Kaya meron siyang motion for consideration sa Department of Justice. Kine-question din namin yung validity ng warrant of arrest at saka yung information na ito pong mga remedies na ito ay available po sa akusado. So kung ang akusado ay mag-choose to avail of these remedies, sana po'y maintindihan ninyo na sa kanya po itong desisyon, hindi po sa kanya mga abogado. At kung pinili po niya yun na desisyon, sana galangin natin. Maraming salamat, Atty. Torion, at ganoon din po
kay Ginoong Israelis sa pagkakataon na kayo po ay nakausap direktamente dyan sa loob niyo. Ito, teka lang, may bahagod si Bubu because Bubu, last question na lang on my part, no? Nababanggit nga kanina ni General Torre na umaasa sila na mauuli nila ngayong araw o sa susunod na araw itong si Pastor dyan po mismo sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. Matanong ko lamang ang mga sa may nasusunod ba ng Kingdom of Jesus Christ compound itong si Pastor ng lugar. Ginoong Felix, thank you so much sa pagkakausap tayo na sa ganitong pagkakataon. Opo, at maraming salamat din sa Bombo Radio at habang tayo nag-uusap, nag-formation po ulit ang tatlong plato ng pang-combat ng police upang balikan ng dalawang buildings dito yung Jose Marie College, which is a About IC General Torre Duterte. So, ito po, at least, yan mga kabombo ay mahali pa rin ang ating pagkakita. Kita-kita nyo naman, naging reporter na natin dyan sa loob mismo ng good found na Kingdom of Jesus Christ sa Davao City, si Ginoong Jeffrey Felix and si Attorney Israel Sorion. Nag-sila na sila natin mga correspondent para makapagbigay ng up-to-date information na kapag-describe sa loob mismo kung ano mga kaganapan, mga kabombo, mga kasama mo. Minsan ba, naisip mo, paano na pamilya mo pag nawala ka? Pag nagkasakit ka, sino nang bubuhay sa kanila? Sino nang magtutuloy ng hanap buhay mo? Paano kung sa'yo lang sila umaasa? Bago ka pa magkasakit, magpa-check up, mag-MWell. Sa MWell, hindi ng konsulta. Ito, all-in-one health and wellness app na
Obsidian. It would be nice if we made the crossfire. Oh, okay.